Isang jeepney driver ang dumulog sa ating bida na si Congressman Busita dahil umano mga idolo. Humingi siya ng tulong dito dahil na-revoke ang kanyang lisensya, mga idol. So wala na siyang hanap buhay, mga idolo. Siyempre dahil nasa pagmamaneho ng jeep ang kanyang trabaho. At ito ang inaksyonan ng ating bida, mga idol. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang mga susunod na pangyayari ukol dito. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright, basta mali, kanya-kanya tayo. Kailan na-revoke ang lisensya mo? Lunes po. Lunes. By the way, saan ang probinsya mo? Mindanao po. Mindanao. May pamilya ka? Opo, taga Nueva asawa ko. Ang pamilya mo nasa Nueva Ecija. Nueva po. Ang minamaneho mo, Jeep po sa Pasay. pampasaheron jeep. Opo. Pumunta ka dito dahil nahingi ka ng tulong at ang lisensya mo na-revoke. Opo. No. Opo. Kailan na-revoke ang lisensya mo? Lunes po. Lunes? Opo. Nito lang? Opo. Bago lang, Brother Matt? Yes, ko. No? Paano mo naisipang pumunta sa akin? Ngayon nyo, gusto lang mangingin tulong sa inyo po. Napanood mo ba yung video? Opo, napapanood ko. Napanood mo yung video? Opo. Okay. Tutulungan kita. Kasi, una, walang batas na nag-uutos doon sa dinanas mo. No? Yung intention ng Republic Act 10930, Brother Matt, Yes, ko. napakaganda eh. Para alam mo, ang intention ng nagsulong ng batas, number one, kung 5 years yung validity ng lisensya mo, Brother Matt, Yes, ko. sa loob ng 5 years wala kang violation, ang susunod na ibibigay sa'yo ng LTO, good for 10 years validity. No? Walang intention yung nag-akda ng batas na parusahan na i-revoke ang lisensya ng Yes, katulad niya. Opo. Okay? Ang isa sa nais nating mabigyan ng pansin doon sa implementing rules and regulations na inilabas ng DOTR, Brother Matt, Yes, ko. katulad niya, driver ng pampasaherong jeep, Opo. pampublikong sasakyan. Yes, ko. Kung ako ang minamaneho kay pribadong sasakyan at may paglabag ako, yung 5 demerits sa akin, kung kapareho ng paglabag niya, times 2, 10. Walang malinaw na basihan yun eh. Parang ang paniniwala ko doon sa nagpanukala niyan, tumingala lang sa Quezon eh. Tapos nirekomenda, yung gumagawa ng IRR, kinonsider na. Yes, ko. So, hindi makatao yung times 2 Tama po. kapag pampubliko ang sasakyan. Hindi ko naman ibig sabihin, Brother Matt, yung mali ng mga motorista ay pinagtatanggol ko. Kasi unang-una, sa pagpaparusa sa sino man, dapat batay sa batas. Tama po pala. Hindi batay sa gusto ng kung sino man. Pangalawa, dapat patas. Tama po. Kung siya may paglabag, parusahan ng batas, ako'y may paglabag, parusahan ng batas, dapat patas, pareho. No? Kaya tayo nag-submit ng resolution, House Resolution, at umaasa ko susuportahan ito ng House Leadership Yes, ko. at pangungunahan ni Honorable Congressman Akop, Chairman ng Committee on Transportation. No? Para wala akong nakitang problema doon sa batas eh. Wala akong nakitang mali. Tama po. Ang nakita ko lang na problema yung lumabas na implementing rules and regulations. Kaya hinihiling natin doon sa House Resolution na ito ay magkaroon ng pagdinig Yes, ko. sa Committee on Transportation para matalakay at may pakita natin na mali yon kasi kawaawa yung katulad niya. Pangalawa, alam natin, Brother Matt, na maraming enforcers, kahit nga kawani ng LTO, district officers, no? Yes, District officers, super, tag dito, evaluator,
inspectors, enforcers, police, traffic enforcers. Marami, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas eh. Alam mo mabigat dito? Pag ikaw, Brother Matt, ay nahuli ng traffic enforcer ng lokal na pamahalaan, base doon sa batas, pag nag-report yung lokal na pamahalaan sa LTO, mapapasama yun sa record. Tama po kaya. Ang dami na nga nating beses na patunayan na maraming maling pagpapatupad ng batas. Kawawa naman, katulad ng mga truck drivers. Tinimbang. Walang palimbang. Sabi nung personnel sa timbangan, overload. Ang ginawa, Brother Matt, binawasan yung karga. Apo. Pag timbang, tumaas pa ang timbang. No? At marami beses na natin napatunayan, may problema sa weighing scale. Yes po. Ang maganda lang nito, noong idinulog natin kay Secretary Bunuan ng DPWH, immediately inaksyon na nila yan. Wala na tayong natatanggap na reklamo. Sa parte naman ng NLEX, mabilis na inaksyonan ng NLEX Authority kasi meron pala silang service provider. Yes po. Ibig sabihin may service provider, ito yung NLEX Authority, may nakakontrata sa kanila yung timbangan. Immediately inaksyonan yan. Ang tanong, paano yung mga nabiktima na at napatawan ng mali parusa? Nagpatong-patong yung violation sa patong-patong yung demerits, no? At gusto rin natin ipalam sa iba natin mga kababayan, bakit seryoso tayo dito? Ulitin ko, una, hindi alinsunod sa batas, yung IRR, particular dito sa ating pinag-uusapan. Ikalawa, ang driver na katulad niya ay sa bawat paglabag may multa na eh. Tama po kaya. Tapos re-revoke mo pa, no? Sobra. Pangatlo, hindi lang siya ang napaparusahan, pati yung kanyang pamilya na magugutom. Tama po. Pang-apat, damay din dyan yung mga kababayan nating pasahero. Mismo. Bakit? Ang daming nare-revoke ang lisensya eh. Bus drivers, jeepney drivers, pagdating naman doon sa mga truck drivers, ganoon din. So, pag inisip nating mabuti, Brother Matt, kung marami ang nawawala ng lisensya na truck drivers, bus drivers, jeepney drivers at iba pa, pag sinuri mo mabuti, ang ginigiba nito, unti-unti, ekonomiya. Tama po. Bakit? Yung bang produkto galing Kamaynilan, makakarating ba sa Mindoro kung walang truck driver? Mismo po. Kahit may truck, walang truck drivers, Hindi na po. hindi ma-deliver. Patungkol naman sa mga buses at mga jeep na pampasayro, paano papasok sa trabaho yung mga pasayro kung walang jeep Right. o walang bus? Ibig sabihin natin wala, ay ang dami ng bus operators dumadaing na eh. Yes po. Ang dami nang nawala sa kanilang driver. Ganon din sa jeepney driver. So, ibig sabihin, hindi makita ng taong bayan o ng publiko o ng pamahalaan yung problemang yon. Pero pag malalim kang mag-isip, malalim kang mag-analyze, problema yan, no? At kailangan ma-resolve agad. Ganito na lang kapatid, no? May natulungan na tayo, Brother Matt, dalawa, Yes po. bus drivers, Apo. no? Na nabalik na ng LTO yung lisensya. Yes po. Okay? At ang nakita nga natin doon, may mali doon sa ini-implement nila. Tama po. Kaya makakaasa ka, makakatulong kami sa'yo. Ang masakit lang, Brother Matt, doon sa dalawa natin tunulungan, parehong pamilyado, mahigit 100 taon na. Opo. Gutom ang pamilya. Walang hanap buhay. Ang maganda naman sa'yo, kapatid, wala pang isang buwan, ilang days pa lang, no? Pero hindi natin hihintayin na masyado kang maperwisyo dito. Gusto ko lang linawin, Brother Matt, no? Sa ating mga kababayan, baka magalit sila kay Secretary Bautista dahil si Secretary Bautista ang head ng DOTR, no? Gusto ko linawin sa ating mga kababayan, hindi po si Secretary Bautista ng DOTR ang responsable dito. Sapagkat nung ilabas itong Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 10930,
hindi pa po si Secretary Bautista ang nakaupo sa DOTR. Ganon din po, hindi si Asec Vigor Mendoza, LTO Chief, hindi siya ang chief ng LTO nung ilabas itong implementing rules and regulations. Same with Attorney Greg Pua, Executive Director ng LTO. Itong mga nabanggit ko pong pangalan ay walang kinalaman dito sa inilabas na implementing rules and regulations. Ang kagandahan lamang po, itong ating napansing problema na marami nang naperwisyo sa ating mga kababayan ay sila po ay handang makipagkaisa sa Kongreso, no? Para itong problemang ito ay maresolba. Dahil totoo po na ang daming napiperwisyo natin mga kababayan sa Brother Matt, sa loob lamang ng 2024, Yes, ma'am. 239 plus 1, 240. At sigurado ako, marami pa yan. Tama po. Yung mga nauna pang taon, no? Yung hindi na nakapansin na. Oo. Kasi siyempre, yung mabuti, nanonood ito ng ating, napanood mo ba? Mabuti ito, subscriber, follower natin, no? Yes, ma'am. Kaya, nalaman niya na may problema doon sa nasabing ipinatutupad ng LTO. Okay? At Brother Matt, naalala ko lang, no, paglilinaw sa ating mga babayan, may nagko-comment. Yes, ma'am. Kaya daw ginagawa ko ito para kumita ng pera sa Facebook tsaka sa YouTube. Hindi totoo yan. Mismo po. Bakit? Pag nirepaso mo yung Facebook and YouTube ko, makita mo ang video, Brother Matt, pag tiningnan mo, ang daming gumagamit. Mismo po. Ano? At yan ay nagsimula pa tayo sa ganito advokasya noong 2019. So, malinaw po yan mga kababayan na hindi ako nag-interest kumita sa Facebook and YouTube. Yeah po. Kasi kung gusto ko talaga kumita, pagbawalan ko yung iba. Tama po. Para lahat ng AdSense papasok sa akin, malaki ang aking kikitain. But of course, malaki ang tulong nito sa atin kasi panggastos, pantulong, Yes, sir. pang sa sweldo sa staff, pang kuryente, ang dami. Kaya nakakatulong. Pero hindi natin pinag-interesan na maging atin lamang. At syempre, kung ang ating mga babayan na hindi nanonood, walang papasok na AdSense, no? And so yun po, hindi ang interest ko ay kumita. Tanong pa, sabi ng iba, nagpapasikat lang yan. Kaya nilalabas sa nagbibideo. Ba't daw kailangan pang i-video? Yes, kailangan i-video po. Kasi maraming beses na natin napatunayan. May mga enforcers, may mga LTO officials, PNP, local enforcers, MMDA, yung hindi marunong magpatupad ng batas. So, sa pamamagitan po ng ating mga video, yung hindi marunong na enforcers o ng police matututo. Yes, ma'am. Yun namang mga tiwali at abusado, malalaman nila na seryoso tayo, nagsasampa tayo ng kaso. Sa parte naman ng mga motorista, malalaman nila na meron pala silang matatakbuhan 24/7. So, yun po ang ating intention. Wala itong halong pagkukunwari. Kasi ang totoo po niyan, major pa lang ako nung matalaga sa Highway Patrol Group. Wala lang Facebook, walang YouTube. Pero kung ano po yung ginagawa ko ngayong pagtulong, walang nabago. Alam po yan ng mga kasama ko sa PNP Highway Patrol Group. Yes, ma'am. At yan po ay pinagpatuloy natin hanggang sa magretiro na tayo. Sabi nga nung ibang tiwali na opisyal ng pamahalaan, retired ka na, ba't nakikialam ka pa? Ay, hindi pwede yon. Parang gusto nilang sabihin, gustong sabihin ng mga tiwali, kung retired na ako, wala na akong pakialam kahit mali ang ginagawa nila. Hindi po pwede yon. Yun po ang isang bagay na nagtulak sa akin, Brother Matt, para pumasok sa politika. Naalala ko lang, no, banggitin ko na rin, Brother Matt. Apo. Baka yung iba nating mga kababayan, nagtataka. Bakit first term ko pa lang sa Kongreso, tapos naghahangad akong tumakbong senador. Una, mga kababayan,
alam ng Panginoon nating Diyos, hindi ko binalak pumasok sa politika. Tama po. Alam mo ko, Brother Matt, kung plinano ko ang pagpasok sa politika, dapat simula nung major hanggang sa mag-early retirement ako sa PNP, dapat lahat ng aking na-seminar, intact yung pangalan. Tama po. No? Ay pero 2006 hanggang sa 2019 mag-early retirement ako hanggang ngayon. Hindi ko kayang sabihin sa iyo ilan na ba yung na-seminar ko doon sa mga nagdaan taon. Ay kung may plano talagang mamulitika, dapat identified ko bayan-bayan. Sino ba yung mga kakampi ko dyan? Dapat may lisan ako. Pero walang ganon. Now, going back, honestly, wala akong planong pumasok sa politika. Pero na-realize ko, Brother Matt, kung hindi ako papasok sa politika, siyempre, lahat naman tayo tatanda, lahat tayo mamamatay. So, ang nakita ko, kung hindi ako papasok sa politika, pagdating na araw na mahina na ako, pagdating araw na mamatay na ako, ay wala nang magtatanggol sa mga motorista. Luzon, Visayas, Mindanao na naapit na abuso. Kaya sabi ko, sa sarili ko at sa family ko, mga kaibigan, mga kasama sa advokasya, kailangan kong pumasok sa politika. Dahil ang lakas at buhay ko may hangganan. Ang kailangan natin ay batas. So, pumasok po ako sa politika hindi para magkatitulo, kundi para makapagsulong ng batas para sa mga motorista. Hindi kasi po ako mabubuhay ng 200 years. No? Ito ang katotohanan, tapatan tayo. Isa po ako sa masipag na kongresista. Kaya kong sabihin ng diretso yan. Bakit? Masipag po akong dumalo sa mga committee hearings. Ang patunay niyan, yung mga batas na nailabas na ako po ay may partisipasyon. May mga batas din na, may mga panukala din batas, Brother Matt, Yes, po. na naharang natin. Hinarang natin dahil magdudulot ng perwisyo sa ating mga kababayan. Ano ba yon? Para malinaw sa ating mga kababayan, baka sabihin ng iba nating kababayan, ay nambobola lang tayo. Ang isa sa naharang natin, yung panukala na sabi doon, mandatory vaccination program of DOH. Ano po? Ibig sabihin, kung hindi natin hinarang yung batas na yon, magkakaroon ng full power, kapangyarihan ng DOH na magpo-program sila ng vaccines Mga schools. para sa ating mga Pilipino. Apo. Ay ang unang tatamaan dyan, yung mga estudyante sa eskwelahan. Tama po. So ano po ang ikinatakot ko noon? Noong napag-usapan yung batas na yan. Kung yan ay hindi natin naharang, of course, isa lang naman akong member no? At napakabuti naman yung chairman ng Committee on Health at ng iba pang kongresista. Sinuportahan tayo. Kung hindi natin naharang yun, Brother Matt, diretsuhan tayo, may corruption talaga naman Tama po talaga. Di gagawing negosyo. Yes po. So, bilyones. Tapos, siyempre, kailangan may malaking programa, may malaking pera. Pag malaking programa, malaking pera. Tuturukan yung mga bata, estudyante. Sabi ko nga sa committee, hindi nga natin alam kung nakakatulog pa yung mga parents nung nabiktima ng Denbak siya kasi ang daming namatay, ang daming marami akong information na nalaman patungkol dyan. Sabi ko sa chairman, sa members ng committee and other personalities during the hearing, pag naisa batas yan, magkakaroon ng armas ang DOH, magpoprograma ng bilyones na halaga ng vaccines. No? Wala nang kapangyarihan ng parents. Pag naturukan yung anak, uuwi na lang sa bahay, matutumba, mamamatay, madidisgrasya. Sabi ko, ang buhay hindi pwedeng trial and error. Isang beses. Oo. So God is good. At pinaboran tayo ng majority. Yung po ay nabanggit ko lang sa inyo, hindi para ipagyabang. Para lang ipaalam sa inyo na isa ako sa mga masipag na kongresista sa loob at labas ng kongreso. Pero yung panukala nating batas para sa mga motorista, Brother Matt, Yes, boss. kahit isa,
walang lumabas sa Kongreso, nasa committee. So sabi ko, kung mag-stay ako sa Kongreso, parang wala akong hinihintay na pag-asa. Kasi alam nyo, bagamat ako ay congressman, may panukala tayong batas na magpoprotekta sa mga motorista. Isa na dyan, yung pag mali ang huli sa'yo, kapag nag-contest ka, babayaran sa'yo yung danyos. Bakit? Kasi kaya, Brother Matt, ipinanukala natin yan. Sa kasalukuyan, inaabuso ng police at enforcers yung motorista. Apo. Lalo na kung taga-malayo. Mismo. Patong-patong ang violations na kinakarga. Kasi kung taga-Tugigaraw ka, paano ka magko-contest? Eh, ang layo mo. So, ibig sabihin, kahit mali ang huli sa'yo, bayad ka na lang. O, pag naman nag-contest ka, nanalo ka, cancel lang ang huli, walang parusa. Tama po. Sumatotal, lugi. Talo yung motorista. Kaya po, nagpanukala tayo ng batas na Fair Traffic Apprehension Act. Eh, isang author nga tayo ng batas. Member tayo ng House of Representatives. Yes po. Member tayo ng committee. Pero Brother Matt, tatandaan mo, kahit tama ka at maganda ang panukala mo, pag hindi sumang-ayon ang lahat Hindi makakalusot, boss. at nanaig yung kontrabida na naniniwala na sila ay maapektuhan, eh talo ka. Mismo po. Yes. Yun po ang dahilan kung bakit masyadong naghahangad tayong maging senador. Kasi nga, sa nakikita ko, walang pag-asa yung batas natin. Eh, Brother Matt, may hangganan ang buhay ko. Tama po. Hindi pwedeng papogi lang, action-action, eh okay na. Kailangan may batas. Yung batas ang magpoprotekta sa mga motorista para pagdating ng araw na si Colonel Busita ay patay na, ay may magagamit na armas yung motorista. Tama. Yun po ang pangunahing dahilan. Bakit tayo, one term pa lang, sa Kongreso, naghahangad na tayo mag-senador. Apo. At syempre po, ako ay more than 30 years sa public service. At bago tayo magdesisyon, nagkukonsulta tayo. Nagkonsulta tayo sa ating mga kaibigan, sa mga kasama sa advokasya, sa mga kakilala. Eh, sabi nila, may pag-asa tayong maging senador. Eh, sabi nila, eh, siyempre, ang maghuhusga niyan, taong bayan. Yes. Hindi pa natin alam kung yung sinasabi nila ay may katotohanan. Pero ang pinagtatawa, Brother Matt, Yes po. marites ko lang sa'yo, kapag ang respondents doon sa survey, mga 2000, 2005, Wala po kayo sa survey. wala ako sa top 12. Eh, ang malupit pa, meron lumabas na survey. At ito naman ay totoo, ano? Yes po. Yung tangere, wala talaga ako. Yes po. Hindi mo makita yung pangalan ko sa... Wala. Talaga. No, wala. Eh, pag maliit ang respondents, wala ako sa top 12 o wala ako sa top 50. Apo. Wala yung pangalan ko. Pero pag ang respondents ay makita mo na fair, katulad nung isa na ang survey, 77,000 Ang respondents. ang respondents. Number 2 ako. Tapos pagka may mga nakakarap tayo, sabi nila number 1 ako, no? Ayan po ay puro marites lang. Makikita natin yan sa resulta ng eleksyon. Eh ako naman po, diretsahan tayo. 3 lang ang pinagtitiwalaan ko dito sa ating pagkandidato. Una, of course, yung Diyos, no? Yung dakilang lumikha. Pag niloob niya, mangyayari. Wala makakapigil ko. Of course, ang Panginoon hindi naman makakaboto. Yes. No? Gagamitin niya ang taong bayan. Yung taong bayan na naniniwala na tayo ay mabuting public servant, yan, susuporta tayo dyan. Susuporta yan. At ako'y naniniwala, Brother Matt, Yes po. hindi lahat ng tao nababayaran. Mismo po. So, may tiwala tayo sa taong bayan. Pangatlo, COMELEC. 100% ang tiwala ko sa COMELEC. Apo. So, yung tatlong bagay na ang Diyos, taong bayan, COMELEC, yan yung nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Eh, sabi ng iba, eh, Colonel Busita, tatakbo ka pa ng senador, Yes po. may pera ka ba? Eh, sabi, pag tumakbo ka senador, ang kailangan mo, 500 million, 500 million yan. 1 billion.
Sabi ko, wala tayong 1 billion, walang 500 million, walang 50 million, walang 5 million. Asa lang tayo sa kung ano yung kakayahan natin. Tama po. No? Mabuti lang, may mga kaibigan nagsusupport. Yung billboard na inyong nakikita, Sure. yan po ay hindi pera ni Colonel Busita. At may namit tayo sa barko, no? Yes, Kong. Apo. Biyaheng Marinduque, may namit tayo na mayroong printing. Nag-offer. Gagawa siya ng ating tarpaulin. Yes, Kong. Naalala ko yung tarpaulin, no? Doon sa mga kababayan natin na nagtitiwala po sa akin na ako'y totoong maglilingkod sa taong bayan, ang maari po na magandang may tutulong ninyo, yung tarpaulin. Yes, Kong. No? Kung maari lang, tulungan po ninyo ko. Kasi talagang pagdating sa pera, wala talaga. Apo. No? Wala talaga. Salat. Wala talaga. Ang nagtatawanan nga po kami ng aking mga kasama, Brother Matt, Yes, Kong. kung titingnan mo yung Candidate po. mga candidates, yung kalakaran, ang level ko, kung ang pag-uusapan ay gastos, pang councilor ng maliit na bayan, Mismo, Kong. yun po ang budget ko, yun ang level. No? Kasi pagka councilor ka ng bayan, may gastos din pero hindi masyadong malaki. Yes, Kong. No, yung maliit na bayan. Apo. Pero pag syudad, Ay, malaki. malaki, milyones pinag-usapan. Apo. So, ako naman, ang hugot ko dyan, Brother Matt, marites ko lang sa'yo at sa ating mga kababayan, nagbibigay lang ng lakas ng loob sa akin talaga, tiwala sa Diyos at sa taong bayan. Yes, po. At maliban po doon sa advokasya para sa mga motorista, baka sabihin ng mga kababayan natin, ang babaw naman ni Colonel Busita, nag-aangad bang senador dahil lang sa mga motorista? Teka, mali po yun. Ako pa'y nag-aangad bang senador, una, para sa mga motorista. Pangalawa, may mga nakita po akong problema, Brother Matt. Yes, Kong. Ang dali ng solusyon. Ang dali. Apo. Pero, kung wala ka sa tamang posisyon, kahit magpabale-balentong ka, wala kang magagawa. Alam mo bakit? Pag-upo ko sa Kongreso, sinigaw ko na yan eh. Mula nung nagsundalo ko, 1988, no? Yes, Kong. Ando dumi, walang tubig ang comfort rooms ng PNP. Unang taon ko pa lang, sinigaw ko na yan. Pangalawang taon, sinigaw ko na. Sinigaw in the sense na binigyan ko ng pansin. Tama po. At humingi ako ng tulong sa kinaukulan. Yung patatlong taon ko sa Kongreso, ito na. Nag-coordinate ako sa DBM, nag-coordinate ako sa PNP. Ang nakakagulat nito, zero. Zero pa rin. Ang budget ko. Yung para sa comfort rooms. Alam mo bakit? Ay malaga yung comfort rooms Tama po. sa personnel at saka sa mga dumudulog sa PNP. Kung titingnan mo, Brother Matt, mga kababayan, yung usapin na binabanggit ko sa inyo, napakaliit na bagay bakit kamo? May pera ang pamahalaan eh. Pero what happened? May nakinig ba sa akin? Wala. Isa yun sa halimbawa na problema na dapat solusyonan, madali ang solusyon, pero hindi sapat yung aking kapangyarihan. Yun po ay isa lang sa mga nakita ko na problema na dapat bigyan ng atensyon. Going back, hindi po usaping pang motorista lang ang gusto kong tingnan. Maraming problema na kailangan natin bigyan ng pansin. Tama po. At ito nga, Brother Matt, at sa ating mga kababayan, doon po sa mga magtitiwala sa akin, ito lamang po ang ating usapan, ha? Hindi salitang politiko, Brother Matt. Yes, po. No? Sa mga nagtitiwala po sa akin, hindi ko po hilangin sa inyo na iboto nyo lang ako. Ipangampanya po ninyo ako kasi wala talaga ang pera para pangampanya nationwide. Kung may tiwala po kayo, iboto nyo ako, ipangampanya ninyo ako. Now, alam naman natin, maraming politiko, no? Ang gagaling mga ako. Pag naiupo, Wala na kalimutan. wala na, hindi na magtrabaho. Eto po, baka nag-aalala kayo na mabudol-budol ko kayo o maloko ko kayo. Ito ang deal natin.
Pag iniloklok ninyo ako sa Senado at nakita ninyo na hindi ako nag-deliver, hindi ako nag-perform, nagmukha akong inutil sa Senado, hindi naramdaman ng taong bayan ang aking serbisyo, deal tayo. Manawagan kayo, pababain ninyo ako sa pwesto, bababa ako. O yan, sigurado marami nakikinig. Yes, ko. Hindi pwede tayong magsalita na hindi natin paninindigan. Usapang Pilipino po yan. Usapang lalaki. Pag niloklok ninyo ako sa Senado, hindi ako nag-perform, hindi kayo natuwa sa aking performance, at mukhang naloko kayo, mukhang nabudol ko kayo, simpleng panawagan, wala nang rally. Wala nang rally. Panawagan. Manawagan na lang kayo. Colonel Busita, sabi mo, supportan ka naming maluklok sa Senado. At pag hindi ka nag-perform, hindi maging magandang iyong ginawang trabaho, pabababain ka namin. Eto na, nananawagan kami sa'yo. Usapang lalaki, usapang Pilipino, susundin ko po kayo. Yan ang deal natin. At naalala ko lang, Brother Matt, no? Yes, ko. Ewan ko kung sasangayon ng ating mga kababayan. Hindi ko rin alam kung sasangayon ka. Taong bayan ang magsusulong ng pagbabago. Tama po kayo. Sa papaanong pamamaraan, suriing mabuti sino ang ating iboboto. Huwag na tayong magpaloko, huwag na tayong magpabola, di ba? Tama po. Oh, alam mo kung ako ang nasa social media, no? Yes, ko. Kunwari ako ang mag-interview, ako ang host, wala nang paligoy-ligoy pa. Pag ikaw ay politiko na gustong naghahangad na makabalik sa pwesto, pag ako nagtanong sa iyo, isa nagtatanong ko, Sir, maaari bang malaman ilang taon ka na sa panunungkulan? Eh, pag sinabi mo, first, second, third terms mo na, Yes, ko. maaari po bang malaman ano ang inyong ginawa na ikatutuwa ng taong bayan na sila ay nakikinabang? Yun lang po dapat ang tanong natin eh. Tama po kayo, ko. Dapat mabago ang mukha ng politika. Dapat dito sa politika, kung ang tatanungin mo, Brother Matt, Yes, po. paligsahan sa trabaho. Mismo ko. Pagalingan po. Pagalingan sa trabaho. Hindi pagalingan sa pondo. Pagalingan sa pera. Yan, pag nauso yan, alam mo, Brother Matt, pag ang nangyari, naging mindset ng taong bayan, Apo. ang labanan ay performance. Yes, ko. Maniniwala po ako, pag tayo nagtulong-tulong at ang naging batayan ay yung serbisyo, yung trabaho, maganda. Kasi ang mangyayari dyan, Brother Matt, pagalingan sa serbisyo. Makikinabang. Pag ikaw ay napwesto, mahina kang magbigay ng serbisyo sa taong bayan at ikaw ay namumulitika kung saan malakas doon ka, matatalo ka, no? Kaya ako'y nangangarap, Brother Matt, Yes, po. kung loloobin ng Panginoon Diyos at makaupo tayo sa Senado, hindi ko alam kung paano ko gagawin, ay ipopromote natin yung panibagong sistema, panibagong mukha ng politika. Ang contest, base sa performance, hindi base sa bigayan, no? Tama po kayo. Yun lang ang nakikita ko para magkaroon ng pagbabago. At yun lamang po. Maraming salamat. Ito pong ating kapatid na driver ay makakaasa po kayo sa tulong ni Asek Bigaw Mendoza at ni Attorney Greg Pua. At siyempre yung kaibigan natin, si Attorney Wendell Dinglasan, na aking kababayan. Ay sa tulong po nila, brother, ako na nagsasabi sa iyo, 100% next week ayos na po ang lisensya niya. Hindi ibig sabihin congressman ako, kundi base sa batas may problema. Kaya dapat hindi siya maperwisyo. At pakibanggit lamang po sa iba nating mga kababayan na kapareho nitong kapatid natin na nasa tabi ko na na-revoke ang lisensya dahil sa demerit system. At lilinawin ko lang, Brother Matt, no? Apo. Meron kasing hindi nakakaunawa, parang ang dating, konsentidor ako. Hindi po. Hindi po ako konsentidor. Alam ni Brother Matt yan. Yes, ko. At ang akin lamang pong pamantayan, simple.
Pag hindi inutos ng batas, huwag mong gagawin kasi magkakasala ka, makakaabuso ka, makakaperwisyo ka. Now, kung nasa batas naman at mali ang implementing rules and regulations, sa tamang pamamaraan, questionin po natin yan. So, wag po ninyong isipin, ako'y konsentidor. Bakit po? Kapag ako'y konsentidor, wala nang patutunguhan ng ating advokasya. Tama po kayo. Pero by the way, siguro po sa mga susunod na mga araw, nabanggit ko yung sinasabing performance, ay ako po ay nakahanda pag may magcha-challenge sa inyo. Ano bang ginawa ni Congressman Busita sa Kongreso for almost 3 years? No? Ay hayaan po ninyo at ililista ko. Dahil sa ngayon, naalala ko pero hindi ako handa. At tatandaan po ninyo, ako bilang isang tunay na Pilipino, laki sa farm. No? Hingin ko yung sinasabi ni Mayor Alice Go. Ako po, totoong laki sa farm. Yes, go. Ang aking parents ay farmers. Pero hindi ibig sabihin asindero, kundi kami po ay maliit na magsasaka lamang. Matalang ang walang putik at tunay na tunay po. Lumaki ako sa bahay kubo. Baka may makausap kayo, taga Chaong, Quezon. Maaari po ninyo itanong kung totoo yung sinasabi ko sa inyo. At hindi po ako pwedeng magsinungaling sa inyo. Kasi pag nagsinungaling ako, Brother Mart, Yes, go. at ma-verify nila na nagsisinungaling ako, diyan na magigiba ang ating advokasya. Magigiba ang ating advokasya. Kaya nga po ako hindi nangungunsinte. Tinitiyak ko po na ang ipinagtatanggol lang natin ay nasa tama. Kapag ka po ang dumulog sa atin ay biktima, kahit po ang bayarin sa LTO ay 15,000 tapos lilipat pa tayo ng Cebu, binabayaran natin yan. Bakit? Ay kawaawa naman yung biktima. Pero kung may humingi ng tulong sa amin, ang multa ay 1,500 dahil hindi nag-helmet at yung kanya daw anak ay ginagatas pa, talagang matigas ang dibdib ko dyan, Brother Matt. Yes, go. Tinitiis ko talaga. Bakit? Kapag binigyan mo ng 1,500 at dahil hindi siya nagsuot ng helmet, hindi matututo. Tama po kayo. Baka mabalita pa sa kaibigan niya, di pa paano. Pag ginawa natin yun, walang direksyon, hindi na tayo magtagumpay sa ating advokasya. And finally, gusto ko lang mag-report sa ating mga kababayan. Noong ako po ay nasa active service pa hanggang sa mag-retiro, nag-set up ako dito ng parang call center, sumbungan ng motorista. May record po tayo by direct counting. Ang mga dumudulog sa atin araw-araw, more or less 500. Noon po. Yes, telephone calls. Hindi natin lahat natutulungan kasi imagine 500. Kaya pag sa sobrang dami, ang pinipili lang natin yung mabigat ang problema talaga. Yes po. Nasa 500. But now, wala pa pong, dati nasa 500 calls, 500 complaints. Yes, go. Ngayon, more or less 20 na lang. Yung po ay malaking utang na loob sa ating mga kababayan na sinuportahan ang One Rider Party List. Bakit po? Kung ang One Rider Party List, ako at yung kasama ko, hindi naluklok sa Kongreso, kung ano ang narating natin sa advokasya, hindi ko magagawa. Mismo po. Yung mga tinutulungan ko, Apo. sa LTO, sa PNP, sa lokal na pamahalaan, kung hindi po ako congressman, maniwala kayo, patong-patong na ang inabot kong kaso, malamang nakakulong na ako ngayon. Tama po. Anong ibig sabihin po? Umaabuso ba si Congressman Busita bilang kongresista? Hindi po. Ibig sabihin, pag ikaw ay ordinaryong tao lamang, kahit tama ka, mali ka sa kanila, Tama po. ipapakulong ka pa. Parang, pag mahirap kang tao, parang wala ka ng karapatang magsabi na tama ka at pagtanggol ang iyong sarili. Kaya po, ito ay tinatanaw nating malaking utang na loob sa ating mga kababayan na nagtiwala at iniluklok ang One Rider Party List sa Kongreso. Kung hindi po ninyo kami sinuportahan at hindi ako naluklok sa Kongreso, lahat po
ng ginagawa kong pagtatanggol at pagtulong, hindi ko po yan magagawa kung hindi ninyo ako iniloklok sa Kongreso sa pamamagitan ng pagboto sa One Rider Party List. Kaya po, panghuling mga salita, ako po ay umaasa na inyong susuportahan, hindi para sa akin, kundi para sa ating mga kababayan. At Brother Matt, Yes, sir. madalas mong nadidinig ito sa akin kung bakit ganito ang pananaw ko at talagang tumutulong tayo, nagbibigay tayo ng serbisyo na walang pinipili at walang kinikilahan. Isa naman po lagi kong iniisip, ang buhay ko po may hangganan. Tama po. Ang hinahangad ko pagdating ng araw na mamamatay na ako, wala akong pagsisisihan, bakit hindi ko ginawa, bakit wala akong ginawa. Yun lamang po. At again, sa mga susuportan magtitiwala, ako po ay number 12 sa balota, tumatakbong senador. Pag inyo sinuportahan at nabudol ko kayo, pababain ninyo ko sa pwesto, usapang Pilipino, usapang lalaki, tunay po, bababa po ako. Yun lamang po. Maraming salamat po at magbibigay po kami ng update para dito sa ating kapatid na aming tutulungan sa Lunes. Lunes po, magsasadya kami sa LTO. Walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po, mabuhay tayo.